Ano po ibig sabihin ng no man is an island? No man is an island. Ano kaya ibig sabihin niyan? Ang ibig po sabihin niya, no one is self-sufficient. Tama? Tama po. No one is self-sufficient. Everyone relies on others. Ang ibig po sabihin niyan, hindi ka pwedeng mabuhay nang mag-isa ka lang. Sino mong agree dyan? Taas ang kamay. And then yung kamay mo, tapikin mo yung katabi mo, kailangan mo ako. Kailangan mo kami. Kailangan kita. Kantahan mo. Kailangan kita. Hindi mo kaya mag-isa. Mangangailangan ka ng community, mangangailangan ka ng mga totoong kaibigan, mangangailangan ka ng mga kapatiran. Kahit superhero, may partner yan. Sino partner ni Batman? Batman and Robin. Okay? Kahit superhero, di ba? Anong team ni Superman? May team siya, may tropa siya. Justice League. Di ba? Sino po mga nagbabasketball? Taas ang kamay. Sa basketball, ano kailangan? May uniform ka, complete uniform. Tama? Nakasapatos ka, naka-jersey ka, may bola ka pa, may chiclet ka pa. Pagkatapos pag tinanong ka, sino team mo? Wala. Malungkot maglaro ng basketball pag mag-isa ka lang. Kailangan mo ng team. Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan mo ng team. Kailangan mo ng team. When God created the first man, sino po yung nilikha ng Diyos na unang-unang tao? Pakilakas nga po. Si Adam. Adam and Eve. Hindi po Adam and Steve. When God created the first man, si Adan, ang sabi ng Bible, he was lonely. Tignan mo yung katabi mo, malungkot ba? Sabi mo, are you sad? Si Mr. Lonely ka ba? Kantahan mo. Mr. Lonely. Ang sabi po ng Biblia, nung nilikha ng Diyos yung kauna-unahang tao, everything was provided. Binigyan si Adan ng lahat ng bagay na meron sa hardin. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito ibibigay ko sa iyo. Ikaw magpapangalan ng mga hayop. Lahat ito sa iyo, lahat ng puno, lahat ng pagkain, sa iyo ang paraisong ito. Pero ang sabi ng Biblia, kahit nasa kanya na lahat, si Adan po ay malungkot. Sino po malungkot kapag mag-isa? Adam was lonely because he was alone. Tapikin mo yung katabi mo, hindi ka na ngayon nag-iisa. Lakasan mo, hindi ka na ngayon nag-iisa. Pakisabi po, nature. Pakisabi mo isa pa, nature. Nature po ng isang tao maghanap ng pamilya. Hindi yan ituturo sa iyo ng teachers mo, hindi yan ituturo ng school. Mararamdaman mo maghahanap ka ng pamilya. Kaya kung ikaw ay galing sa wasak na pamilya, meron po ba dito galing sa broken family? Huwag ka na magtaas ng kamay. Pero kapag galing ka sa magulong pamilya, naghahanap ka ng pamilya. Tama? Tama po? Naghahanap ka ng kaibigan. Naghahanap ka ng support group, support system. Nature yan. Mararamdaman yan ng isang tao. Si Adan na unang nilikha ng Diyos, naramdaman yon. Nakita ng Diyos ang tao, kahit nasa kanya na lahat, malungkot pa rin siya. Kailangan niya ng kasama. Kaya nung ibinigay ng Diyos si Eva sa kanya,
wala na pong lungkot kay Adan. Siya po'y masaya na po. Bakit? Meron na siyang community, may pamilya na siya, may kaibigan na siya. Sino pong masaya dito, may pamilya siya? Taas po ang kamay. Sino po dito masaya na meron kang church, meron kang community? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Yung malakas sa palakpak. Alam niyo po, sa ibang mga lugar, ang pinapalakpakan yung mga tao. Ang pinapalakpakan yung success ng isang tao. Hindi po masama yun, pero sa church, gusto ko sabihin sa inyo, ang pinapalakpakan po natin dito, ang Diyos na nagbibigay ng success po sa atin. Ang Diyos na nagbibigay ng blessing sa atin. Pwede po ba malakas po na palakpak para sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng meron tayo? Kahit po isang bata po, kahit galing na siya sa magandang pamilya, makikita mo po, when he grows up, nagiging teenager na siya, nagdadalaga. Meron na ba nagdadalaga dito? Tingnan mo yung katabi mo, nagdadalaga. Ayun, si Ate Emmy, nagdadalaga. Diyos ko, hallelujah. Nagbibinata. Kahit galing yan sa maayos na pamilya, makikita mo yung anak mo, naghahanap ng tropa. Naghahanap ng barkada. Naghahanap ng mga kaibigan. Naghahanap ng kakampi. Lahat po ng ages, bata, matanda, lalaki, maghahanap ka ng tropa eh. Tama po. Sino dito may mga tropa? May tropa tayo sa inuman, may tropa sa sabong. Pero napakaganda kapag ang tropa mo nasa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang ginawa po ng Diyos, dahil kailangan po natin ng community, kailangan natin ng mga kasama, maiksi lang po ito, ang ginawa po ng Diyos, bukod sa pamilya, bukod sa mga kaibigan, God established His church. Nagtayo ang Diyos ng church para lahat ng tao doon pwede pong pumunta. Pwede makasumpong ng acceptance. Nagtayo ang Diyos ng church para yung mga tao na naghahanap ng encouragement, naghahanap ng tulong, nagtayo siya para pwede tayong pumunta doon. Sino pong masaya na meron po tayong church? Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 16:18, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Ibig sabihin, ang church lang po ng Panginoon ang mananatiling nakatayo. Maniwala kayo. The church will stand for eternity. Pakisabi po, the church will stand for eternity. Anong ibig sabihin niyan? Lahat po ng tinayo ng tao, gobyerno, kaharian, hindi po yan for eternity. Naiintindihan nyo? Lahat ng itinayo ng tao, halimbawa, kumpanya, negosyo, tindahan, darating ang panahon, iiwan mo yan. Nasusundan po ba natin? Lahat ng bagay na tinayo ng tao, iiwan niya pag namatay ka. Kahit pinakamayaman ka na. Pakisabi nga ng dahan-dahan sa katabi mo, lahat ng tinayo mo, iiwan mo yan balang araw. Maniwala ka. Ang tangi lang pong mananatili, yung church. Actually po, pagkasama ka sa church, kahit mamatay na tayo, makikita mo sa kaharian ng Diyos, nagsasama-sama pa rin po tayo doon as one church. Magsasama-sama po tayo doon habang buhay. That's the church. Kaya, napakaganda, pag pag-iisipan mo, napakasarap na mapasama sa church. Sino po dito ang mag-asawa? May mag-asawa ba na nandito ngayon? Kung naghahanap ka ng community, isama mo sa listahan yung church. Kasi pag dinala mo yung mga anak mo sa church, katulad ng mga nagsasalita kanina dito, dinala po ng parents nila yung kanilang maliliit na anak sa church. Mabilis po ang panahon. Tama? Mabilis ang panahon. After 5 years,
10 years, yung po mga anak nila na dinala, mga dalagat binata na. Kung napag-aral mo yung anak mo sa magagandang school, pero kung hindi mo nadala sa church, talo ka. Talo ka, maniwala ka. Kung naipasyal mo ang anak mo sa Jollibee, sa McDonald's, sa Starbucks, kung saan-saan mo siya napasyal, pero kung hindi mo siya nadala sa church, hindi mo siya napalaki sa church, pagsisisihan mo yan. Maniwala ka. Pero kapag yung mga anak po natin, pinalaki po natin sa church, praise God, magbe-benefit po yung ating mga anak. Lalaki po silang mabait at mabuting tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatlo lang po gusto ko pong iwanan sa inyo. Ano bang meron sa church natin? Ang church po natin hindi po religion. Hindi po kami religion. Kung nag-iisip kayo, Katoliko ako, baka pag sumali ako sa church na yan, hindi na ako Katoliko. Protestante ako, baka pag sumali ako sa church na yan, hindi na ako Protestante. Ano man ang religion mo, pag pumasok ka dito sa church, yun pa rin yung religion mo. Tama? Tama po? Ang madadagdag lang, pag sumali ka dito sa church, meron kang kapatiran. May kakampi ka sa bawat battle mo. May katuwang ka sa mga problema mo. Pag sumali ka sa church, mapapalalim yung relasyon mo sa Panginoon. At kapag malapit ka sa Diyos, malapit din sa iyo ang pagpapala. Kaya palakpakan po na natin ang Panginoon. Ikaw na naghahanap, naghahangad ng pagpapala, yung malakas sa palakpak. Dahil yung malakas sa palakpak na yan, pagpupuri yan sa Panginoon. Pakisabi po, spiritual family. Ang church, spiritual family yan. Naghahanap ka ng pamilya, attend ka sa church. Be connected to our church. Magulo ba pamilya mo? Magulo? Magulo ang pamilya mo. Hindi nagkakasundo. Punta ka sa church. Kasi pag sumali ka sa church, meron kang spiritual family. Ako po, galing po ako sa broken family. At age of 5, naghiwalay na po yung mami at daddy ko po. Naghiwalay po sila. Kung hindi po ako napasama sa church, wala po ako dito. Magulo po ang buhay ko nung wala ako sa church. Lahat po ng bisyo nasa akin na. Pero salamat, dahil bukas ang church sa lahat ng tao, maging sa mga kabataan. At sa church po, ginamit ito ng Diyos para mabago buhay. Sabi nga po ni Ate Chris, ang aking may bahay, natagpuan po niya sa church yung kanyang mapapangasawa. Wow! Pakisabi po, wow! Wow! Ako rin, dahil sa church, natagpuan ko rin po yung aking mapapangasawa. Sino po mga dalagat binata, taas ang kamay? O, baka matagpuan mo rin dito. Pero, uunahan ko na kayo. Hindi ibig sabihin na nakakita ka ng girlfriend o boyfriend sa church, kayo na. Okay? Don't expect too much. Kasi po, tingnan niyo ako saglit. Nagsisimula kayo sa friendship. Tama? Pag hindi na kayo makontento sa pagiging magkaibigan, ile-level up nyo yan. Pakisabi po, courtship. Papasok kayo sa boyfriend and girlfriend. Ano ibig sabihin ng boyfriend and girlfriend? Testing. Ite-test nyo kung kakayanin nyo yung ugali ng isa't isa. Kakayanin ang sigmura ninyo. Na po, kapag nakita nyo sa boyfriend-girlfriend pa lang, ay hindi kayo nagmamatch, hindi po masama na bumalik kayo sa friendship. At hindi nyo na ituloy yan sa marriage. Naintindihan nyo po? Naintindihan nyo po? Uunahan ko na po kayo. Ako po, sa totoo lang, nagkaroon din po ako ng mga girlfriend sa church. Na po, pero dahil sa hindi ko po nakitang kalooban ng Panginoon, hindi sila ang kalooban ng Panginoon para sa akin, hindi ko po yun tinuloy-tuloy sa marriage. Pero, pakisabi po, pero, nung nakita ko po si Ate Chris nyo,
kakaiba po. Kakaiba nangyari. Nung araw po, nung binata po ako, suplado po ako. Suplado po ako dahil yun ang teaching sa amin yun ang influence sa amin sa community namin. Kasi pag kabataang pastor ka, masyado kang madikit sa babae, mabilis ma-develop yung tao sa iyo, delikado ka. Kaya image namin, at age of 17, nagpapastor na po ako, nagpipreach na ako ng ganyan. Kaya ako po sa pulpit, maayos ako, masayahin ako. Pero pag wala ako sa pulpit, medyo seryoso ako masyado. Alam niyo yun? Pero nung nakita ko po si Ate Chris, siya lang po yung bukod tanging babae na binigyan ko ng pansin. Kasi may naramdaman ako sa kanya. Sino po mag-boyfriend, girlfriend dito? Ayan. Ayan, si Einer. Ayun o, siya yun. May mararamdaman kayo dyan eh. Tama ba yan, Andre, Christian? May naramdaman po ako. Nakita ko po yung ugali niya, tsaka ugali ko magmamanage. Nakita ko po yung kanyang mga kahinaan, kaya ko pong i-take. Hindi ako ma-i-stumble, hindi ako ma-discourage. Nakita ko rin na yung aking mga kahinaan, tanggap niya rin. Doon papasok yung, pakisabi po, acceptance. Tama? Kaya ini-encourage ko kayo, mga kabataan, bachelors, singles, kung saan ka lagi nagmamalagi, maniwala ka, 80%, 90%, doon ka makakakita ng boyfriend, girlfriend. Tama? Sino pong laging nasa online? Pag lagi ka sa online, malamang yung kalaro mo, magka-developan kayo. Nangyayari yan. Okay? Sino lagi nasa basketball court? Baka mamaya yung mga fans mo, isa dyan. Makatuluyan mo. Totoo po yun. Nasa office ka, doon ka makakita. Parehas kayo ng field, parehas kayo ng ginagalawan, madalas dyan. Ganun po yun. Kaya na-observe po namin, pag nasa church ka lagi, makakakita ka ng mga taong malapit sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, salamat, in-invite mo ko, salamat, nandito tayo. Sa church ko po natagpuan ang spiritual family. Sa church ko po natagpuan ang mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga magulang ko sa Panginoon. Napakasarap. Isipin nyo, saglit na lang po ito, kung may isang kabataan galing sa wasak na pamilya, naglulong yan ng community. Naghahanap yan ng mga tunay na kaibigan. Tama? Naghahanap yan. Pag hindi niya nakita yung church, iba po ang napuntahan niya. Pakisabi po, bad influence. Bad influence. Delikado po yan. Delikado po yan. Pakisabi sa katabi mo, may ginalang na dito tayo sa church. Okay dito. Kung naniniwala kayong okay dito sa church, malakas na palakpak at hiyawan! Pangalawa, pakisabi po, good influence. Sa church, matatagpuan mo yung positive people. Pag discourage ka dito, maraming mag-encourage sa iyo. Kapag nararamdaman mo na para bang gusto mo nang magpakamatay, maraming pipigil sa iyo dito. Pigilan nyo baka mamaya tumalon sa sa 6 feet. Mamaya pigilan nyo, sabihin mo, wag ganyan. Wag kang mawala ng pag-asa. Okay? Yung boyfriend mo o girlfriend mo, nagkahiwalay kayo, wala yan. Mahalaga, nasa iyo, Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Amen? Okay, kwento ko ng kapraso. Meron daw pong mag-asawa. Nakapanganak daw po yung babae. At yung baby po,
mga 3 months, 4 months, natututo na yung gumapang. Ang sabi ng mag-asawa, halika baby, tignan natin kung ano kapalaran mo paglaki. Ang ginawa po nung mag-asawa, naglagay ng Bible sa gitna. Pagkatapos, naglagay ng alak sa kanan. Tapos, naglagay ng barahan ng pagsusugal sa kaliwa. Sabi nung mag-asawa, pilyo yung mag-asawa eh. Baby, lapit ka. Gumapang ka sa lugar na kung saan gusto mo sa paglaki mo. Saan kaya nagpunta yung bata? Gumapang kaya sa Bible? Sa alak kaya? Sa barahan ng pagsusugal? Saan kaya? Saan kaya? Pakisigaw yung sagot, depende. Depende. Pakisabi po, depende. Pakisabi sa katabi mo, depende sa nakikita sa'yo. Ganun po yun. Kapag ang nakikita sa atin ay ang paglapit sa Panginoon, nagiging contagious po yan, lumalapit din po yung mga tao sa Panginoon. Kaya ang ganda po ng nasa church. Pag nasa church ka, mga tao, umaawit sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos. Kaya kung ikaw, walang puwang sa iyo, Panginoon, nahahawa ka. Pakisabi nga sa kaliwat kanan mo, nakakahawa kayo. Kakahawa kayo. Maganda naman yan. Maganda naman yan. Yan yung magandang hawa. Hindi po virus. Hindi sakit. Hindi masamang pag-uugali ang hinahawa namin dito sa inyo. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, ang ating church, ang mga kapatiran, ang ating sarili ng maraming palakpak na may kasamang sigaw ng pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Panghuli po, and then matatapos na po tayo. Sa church, meron tayong spiritual family. Sa church, meron pong good influence na nakukuha tayo. Sa church po, meron tayong tinatanggap na great encouragement. Sa church, nai-encourage tayo ng mga tao. Nakita niyo yung mga nagsalita kanina dito? Iba-iba po sila. May kabataan, may nanay, may tatay. Na-encourage kayo? Yes. Nakaka-encourage. Si Brother Lito, na-encourage ako sa kanya. Sabi niya, matapang ako. Pero pagdating sa Panginoon, malambot yung puso ko. Naiiyak ako kay Lord. Yun po yung tunay na lalaki. Asan po yung mga tatay dyan? Taas nga kamay ng mga tatay. Kayo po ang tunay na lalaki. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa mga tatay natin. Bakit? Kasi po ang tunay na lalaki, lumalapit sa Diyos. Marunong manalangin. Mababa ang puso sa Panginoon. Yan po ang tunay na lalaki. Hindi nakukuha yan sa tapang, sa galit, kundi ang tunay na lalaki, nakikita mo lumalapit sa Panginoon.